Magandang gabi, JD. Thank you sa bagong kwento. Solid listener from Brunei. Ang sarap mo talaga pakinggan at panoorin, idol. Until now, since 2021, manghamangha ako sa inyo ng kapatid mo na si Pinuno dahil ang daming boses na kayang gawin. Salute and respect. Ang galing, solid talaga kayo. Maraming salamat. Shoutout kay Ana Corazon Espanueva. Thank you very much sa support, kabayan. Ingat ka dyan palagi. Para naman sa iba nating kabayan na gusto magpa-shoutout, i-comment nyo lang dito, mga kabayan. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na ang kwento. JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Julian. Walang eksaktong taon, probinsya ng Negros Oriental. Pangkaraniwang tao itong si Vergel. Nangingisda sa gabi, nagsasaka sa umaga. Ngunit sadyang mailap ang kapalaran para sa kanya, kaya nilisan ang kanilang baryo upang hanapin ang swerte sa ibang lugar. Tubong antike itong si Vergel, nakipagsapalaran sa Cebu ngunit hindi pinalad. Sumama sa kaibigang taga-Bayawan. Kalaunan ay napadpad ng Dumaguete, nanirahan sa tahanan ng isang retiradong pare bilang hardinero. Matagal na namalagi doon ang binata bilang alagad ng simbahan. Tinuruan nito ng mga mahalagang doktrina ang binata. Palagi mong tatandaan, Berhel, ang salita ng Diyos, ang pinakamakapangyarihang salita na naisulat sa kahit anong aklat. Kaya isabuhay mo ang lahat ng mga itinuro ko sa iyo. Pagpapalain ka ng poong may kapala. Wika ni Mang Pepe. Opo, Mang Pepe. Kaso, hindi po talaga para sa akin ang pagpapari. Pero, hindi din naman ako masamang tao. Kaya alam kong dinidinig ng Diyos ang aking mga dasal. Hindi mo naman kailangan maging pare para maisabuhay ang kanyang mga salita. Gawin mo itong ehemplo sa pang-araw-araw mong gawain. Lahat ng gagawin, sasabihin at iisipin mo, ialay mo para sa kanyang karangalan. Ito ang totoong aspeto ng pagiging makadiyos. Gumawa ka ng mabuti at maging salamin ng Panginoon saan ka man mapadpad. Maraming salamat po, Mang Pepe. Alam niyo po, kung hindi ko kayo nakilala, malamang patapon na ang buhay ko eh. Utang ko po sa inyo ang ikalawang pagkakataon. Diyos ang naglapit sa ating dalawa, Berhel. Mabuti kang tao at nakita ito ng Diyos. Ibigay mo sa Kanya ang lahat ng papuri dahil ako ay kasangkapan lang para sa Kanyang dakilang plano. Mahigit 10 taong nanatili si Vergel sa matanda bago namatay si Mang Pepe. Isang mahalagang aral ang itinuro nito. Habang naglilinis ng bakuran, pinatawag siya ng matanda. Dali-dali namang umakyat ang binata at nagulat dahil naroon na ang abogado at ilan sa mga naiwang kaanak. Lumabas kayong lahat maliban kay Berhel. May mahalaga kong sasabihin sa batang ito na siya lamang ang dapat makarinig. Bagaman labag sa kalooban ng mga naroon, napilitan silang lumabas ng silid. Mang Pepe, nandito na po ako. Ano po bang sasabihin niyo? Kinuha ni Mang Pepe ang maliit na aklat sa ilalim ng unan. Inabot ito kay Berhel. Kunin mo ang libretang ito. Naglalaman yan ng mga dasal at berso. Galing sa banal na kasulatan. Gawin mong batayan sa pang-araw-araw na buhay. May isang dasal sa pinakagitnang bahagi ng libretang ito.
Maniwala ka sa akin, Berhel. Kaya nitong pigilan ang anumang sakuna. Huwag na huwag mo itong gagamitin kung hindi talaga kailangan. Dahil ang dasal na ito, bibigyan ka ng kapangyarihan at kalayaang manipulahin ang panahon, oras at pagkakataon. Bagaman nakikinig, hindi to gaanong binigyan ng pansin ni Vergel. Nakatuon ang atensyon niya sa kalagayan ni Mang Pepe. "Wag na po muna kayo magsalita, Mang Pepe. Makakasama po sa inyo eh." Wika nito habang hawak ang libreta ng matanda. Wala na akong pinagsisisihan sa buhay ko, Berhel. Nagawa ko na ang mga bagay na dapat kong gawin. Naiayos ko na ang dapat kong ayusin at kasama ka na doon. Pasensya ka na. Mauuna akong babalik sa karian ng Diyos. Nasa wastong gulang ka na, iho. Alam kong alam mo na ang dapat gawin. Mag-iingat ka at palagi mong tatandaan ang mga bilin ko sa iyo. Ang abogado ko na ang bahalang magdetalye ng mga bagay-bagay. Maaari mo nang papasukin ng mga kaanak ko, iho. Tumayo si Vergel. Hinawakan ng kamay ng matanda. "Magpahinga na po kayo, Mang Pepe. Mapayapang paglalayag. Maraming salamat po sa mga payo, pati na rin sa mga gabay. Paalam po." Matapos niya itong sabihin ay pumikit na ang matanda. Lumabas si Vergel. Nakita ang masasamang tingin sa kanya ng mga kamag-anak. Lalo na nang makita ng mga ito ang hawak niyang itim na libro. "Kumusta si Manong Pepe, Vergel?" Wika ng isa sa mga kapatid ni Mang Pepe. "Pwede na daw po kayong pumasok kasama ang abogado." Wika ng binata. Alam nito ang kwento ng mga kapatid ng matanda. Tanging ari-arian lang ang habol sa kanya. Kaya hindi nakikitungo sa kanila si Vergel. Nagpasukan sa pinto ang mga kaanak ni Mang Pepe. Naiwan sa labas ang abogado. "Alam mong walang makukuha ni isang kusing ang mga kapatid niya, hindi ba?" "Opo. Ibinigay po ni Mang Pepe ang lahat ng ari-arian niya sa parokya." "At sa'yo, Vergel, nakasaad sa huling kahilingan ng matanda na ilipat sa pangalan mo ang loteng pagmamay-ari malapit sa dalampasigan. Naisagawa ko na ito at ito mga papeles. Walang sino man ang makakaangkin nun sa'yo." "Teka, sinabi ko na kay Mang Pepe hindi ko kailangan yan, pero ginawa niya pa rin." "Naging mabuti ka sa kanya, iho. At yan ang gantimpala sa loob ng 10 taong paglilingkod mo bilang hardinero at kaibigan." "Kaibigan? Kasambay lang po ko dito. Wala po ako sa katayuan para maging kaibigan ng isang kagaya ni Mang Pepe." "Maniwala ka man sa hindi, yon ang tingin ng matanda sa'yo, iho. Ikaw lang ang bukod tanging nagpakita sa kanya ng totoong pagkatao, hindi kagaya ng mga kapatid niya." Habang nag-uusap ang dalawa, lumabas ng silid ang isa sa mga kapatid ni Mang Pepe. Tinawag nito ang abogado. Minamadaling basahin ng huling testamento ng matanda. "Attorney, ano ba, pumasok ka na? Basahin mo ang huling testamento ni Manong Pepe habang buhay pa siya at may kakayahan pang pumirma." "Sandali lang, Kiko. Huwag kang mag-alala. Maririnig niyo ang lahat ng kahilingan ng matanda. Yan nga lang, huwag kayo masyadong umasa ng malaki." "Ano bang sinasabi mo? Gawin mo na ang trabaho mo habang may hininga pa si Manong." Wika ng kapatid ni Mang Pepe. Napaghahalataan na ito na tanging ari-arian lang ang habol sa matanda. "Vergel, sumama ka. Kailangan mo ring marinig ang lahat ng sasabihin ko." "Sige po, tayo na, attorney." Pumasok ang dalawa sa silid. Nakatingin lang sa kanya si Mang Pepe habang nakangiti. Sige na, attorney.
basahin mo na ang huling testamento. Walang problema, Mang Pepe. Binasa ng abogado ang lahat ng mga isinulat ng matanda. Laking dismaya ng mga kapatid nang malaman nila ibinigay ni Mang Pepe ang kanyang mga ari-arian sa parokya kasama na ang bahay na kanilang kinaroroonan. At ang mas kinagalit pa ng mga ito nang marinig na binigay kay Vergel ang lupa nito sa dalampasigan. Kalokohan ang sinasabi mo, attorney. Paanong wala kaming makukuha? Kami na mga kapatid. Bakit sa katulong na ito'y binigay ang lupa sa dalampasigan? Napakainam na ipagbili na lang ang lugar na yun eh. Siguradong pag-aagawan pa eh. Yan mismo ang dahilan kung bakit pinagkaloob ni Mang Pepe ang lupa kay Vergel. Hindi ganid sa salapi ang batang ito. Pasensya na, pero binasa ko lang ang nakasaad sa testamento ng matanda. Pwede pa namang baguhin yan, attorney. Hindi pa nalalagda ni Manong Pepe ang kasulatan. Nalagdaan na ito. 2 buwan ang nakakaraan. Kaya wala na tayong magagawa. Matapos basahin ang huling testamento, ibinaling ng lahat ang tingin kay Mang Pepe. Tanging si Vergel ang tinawag nito na maupo sa kanyang tabi. Vergel, ingatan mo ang lupang pinamana ko sa iyo, iho. Pangalagaan mo din ang tahanang ito hanggat hindi pa dumadating ang mga bagong bibili. Kapag nabayaran na ang lupa, ideposito mo ang pera sa bangko na nakalaan sa pangalan mo. Gagamitin mo ito para makatulong sa pag-aaral. Pero Mang Pepe, hindi ko naman kailangan ng mga yan eh. Siguro mas makakabuti kung ibigay mo na lang sa mga kapatid mo. Tama nga naman ang kasambahay mo. Sino nga naman siya para tumanggap ng bahaging pinaghirapan mo? Buo na ang pasya ko at walang sino man ang maaaring bumago nito. Kaya ikaw, Vergel, pakiusap. Tanggapin mo ito bilang pasasalamat sa 10 taon mong pagtulong sa akin. Nararamdaman ko. Hindi na ako magtatagal. Kaya sa kahuli-huli ang pagkakataon, naway dinggin mo ang kahilingan ko, Vergel. Matapos marinig ang sinabi ng matanda, napagtanto, walang mapapala. Nagsipag-alisan ang mga kapatid ni Mang Pepe. Naiwan ang abogado at si Vergel. Maya-maya isa pang bisita ang dumating. Nakasuot ng itim na sotana. Napagtanto ng binata na isa itong pare. Padre Paulo, mabuti naman at dumating ka na. Naabutan mo pa akong buhay. Kahit kailan talaga, ang hilig niyo magbiro. Siyempre pag-aadya ng Diyos sa mabutan ko kayo dahil alam niyang kailangan niyo ng tulong. Tama ka, Padre Paulo. Pero hindi ako nangangailangan ng tulong kung hindi ang binatang ito. Magandang gabi sa iyo, iho. Anong may paglilingkod ko? Naguguluhan si Vergel ng mga sandaling yun dahil hindi alam ng binata ang ibig sabihin ni Mang Pepe. Po, hindi ko nga po din maintindihan yung sinasabi ni Mang Pepe. Naaalala mo pa ba ang binigay ko libro? Opo, ito. Hawak-hawak ko. Bakit po? Ano po bang kinalaman ni Padre Paulo sa libro? Hindi mo ba alam kung anong nilalaman ng librong yan? Ang alam ko lang po mga dasal na gabay sa pang-araw-araw na buhay. Tapos yung sinasabi ni Mang Pepe na May kakayahang pumigil sa mga sakuna. Mang Pepe, ito ba ang dahilan ng pagpapatawag niya sa akin? Oo, Paulo. Wala na akong oras para turuan pa ang binatang to. Pero gaano ka kasigurado na karapat dapat siya sa ganitong uri ng otoridad? Mabigat ang responsibilidad na ito, Mang Pepe,
At isa pa, hindi siya ordinadong pare. Hindi kita pinapunta dito para questionin ako, Padre Paulo. Isang tanong, isang sagot. Tuturuan mo ba ang binatang to o hindi? Napahinga ng malalim ang pare. Hindi to makatanggi sa kailingan ng matanda. Alang-alang po sa inyo, Manong Pepe. Tuturuan ko ang binatang to. Pero hindi po ako mangangako na magtatagumpay siya. Marami ang sumubok, ngunit nauwi lang sa kabiguan. Magtiwala ka sa binatang ito dahil hindi ko ibibigay ang itim na libro sa kanya kung alam kong hindi niya kakayanin. Nagkasundo ang dalawa. Kinausap ng masinsinan ni Paulo sa Vergel. Nagpakilala ito. Nalaman ng binata na nanggaling pa ito ng Roma. Dali-daling umuwi ng Pilipinas matapos na malamang mamamatay na si Mang Pepe. Sana wag mong sayangin ang tiwala ng matanda. Mabigat na responsibilidad ang kaakibat ng ganitong uri ng kapangyarihan, Vergel. Hindi lang basta dasal ang pinamana sa iyo ni Mang Pepe. Isa itong makapangyarihang orasyon na mula sa mismong aklat ni Enoch. Ang ilan sa mga pahina mula sa unang aklat ng mga salmo ni David, ang Salmo 91. Alam ko po ang bersong yun, Padre. Ang dasal ng proteksyon, pagpapaubaya ng kaluluwa sa kalinga ng Diyos. Tama ka. Mukhang tama nga si Mang Pepe. Hindi nga ako mahihirapang turuan ka. Nang mga sumunod na araw, tuluyan ng namaalam ang matanda. Alinsunod sa kailingan nito, hindi na nagkaroon ng lamay, direktang ipinasunog ang katawan. Matapos ang huling seremonya para kay Mang Pepe, nagsimula na ang pagsasanay ni Vergel. Tinuruan nito ni Padre Paulo magbasa ng mga salitang Latin at kung paanong uusalin ng tama ang mga dasal sa itim na libro. Taon ang binilang bago tuluyang nakabisado ng binata ang mga nilalaman ng libro. At sa mga panong yun, hindi akalain ni Vergel na magbabago ang kanyang buhay. Pinasok nito ang pagiging manggagamot. Bagaman dayo sa lugar, unti-unting nakilala ng mga tao ang kakayahan ni Vergel. Hanggang sa naging takbuhan na ito ng halos lahat ng mga nangangailangan. Ngunit kasabay ng pagiging tanyag, hindi may iwasan ang inggit mula sa mga taong may matinding pagnanais na pabagsakin ng binata. Paano ba yan, Vergel? Mukhang wala na ako may tuturo pa sa'yo. Lahat ng mga nalalaman ko tungkol sa itim na libro ni Mang Pepe na ibahagi ko na. Sa palagay ko, nasa iyo na kung paano mong pagyayamanin ang lahat ng mga aral na natutunan mo. Maraming salamat, Padre Paulo. Wala ako sa ganitong katayuan ko hindi po dahil sa inyo. Sa Diyos ang karangalan at kapurian, Vergel. Isang babala ang iiwan ko sa iyo, iho. Maraming tao sa paligid ang nagtatangkang sirain ka. Kaya mas makakabuting ituon mo ang pansin sa paglilingkod sa Diyos at huwag pansinin ng mga taong may inggit. Alam ko po yun, Padre. Salamat po. Mag-iingat po kayo sa biyahe. Nung araw na yun, nagpaalam si Padre Paulo dahil kailangan na nitong magbalik sa Roma. Ngunit hindi alam ni Vergel na inaantay lang ng mga kaaway ang pag-alis ng pare bago atakihin ang binata. Nasa kalagitnaan ng gamutan sa Vergel nang biglang dumating ang dalawang kalalakihan. Napahinto ang binata sa ginagawa dahil tila nang gugulo ang mga ito. Pinaghahawi nila ang mga taong nakapila sa labas ng tahanan ng binata. Magandang araw po sa inyo. Anong may paglilingkod ko? Wala ka may tutulong. Itigil mo ang panggagamot dahil marami ka nang naloko. Hindi ko alam ang mga sinasabi nyo. Bakit hindi kayo maupo na mapag-usapan natin na maayos?
Hindi kami nagpunta dito para makipag-usap. Naglabas ng baril ang lalaki. Itinutok ito sa noo ng binata. Nagsigawan ang mga tao. Dali-daling lumabas. Lingid sa kalaman ng lalaki na ito na ang huling beses na gagamitin niya ang kanang kamay. Kaibigan, wala akong ginagawang masama sa inyo. Nais kong malaman ang dahilan ng galit mo. Sa mapayapang paraan kung maaari, ibaba mo ang baril. Huwag ka magpaka-Santo Berhel ha. Alam kong kademonyoan ang ginagawa mo para makuha sa tiyuhin ko ang kanyang mga ari-arian. Alam mo bang malaking kasalanan sa Diyos ang pagbibintang ng walang pruweba? Kaya hanggat may panahon ka pa, pakiusap, ibaba mo ang baril. Ikaw ang bibigyan ko ng huling pagkakataon. Huling pagkakataon para magdasal. Dahil dito na kita ililibing. Kinalabit ng lalaki ang gatilyo. Pero laking pagtataka nito, hindi pumutok ang baril. Unti-unting namilipit ang kamay hanggang sa mapasigaw sa sobrang sakit. Kusang nabali ang mga daliri nito. Rinig ng mga naroon ang paglagutok ng mga buto. Napaluhod habang nagmamakaawa. Samantalang ang isa nitong kasama, bumunot na ng baril. Ngunit nang lingunin ito ni Vergel, agad na natumba sa kinakatayuan ang lalaki. 2 beses ako nagbigay ng babala sa inyo. Pero hindi kayo nakinig. Ito ang kabayaran ng katigasan ng ulo nyo. Naupo si Vergel habang pinagmamasdan ang 2 kalalakian namimilipit sa sakit. Biglang pumasok ang 2 pa nitong kasama. Inakay sila palabas ng tahanan. Hindi mawari ng mga tao kung ano ang nangyari. Ngunit sa halip na pag-isipan nila ng masama si Vergel, lalong humanga ang mga tao dahil napatunayan nila na lihitimo itong manggagamot. Sa pagdaan ng mga taon, lalong dumadami ang mga parokyano ng binata. At dahil sa kaganapang iyon, hindi na muling ginulo ng mga kaanak ni Mang Pepe si Vergel. Nagpatuloy ang gawain ng binata. Nagkaroon ng mga disipulo. Tinuruan niya ang mga itong manggamot gamit ang mga dasal sa banal na kasulatan. Kasabay nun, ang lalong pagpapalawak ng kaalaman ni Vergel. Isang hapon habang nagpapahinga sa mahabang araw ng panggagamot, narinig ng binata sa radyo ang isang anunsyo. May paparating na malakas sa bagyo. Dadaan ang mata sa mismong bayan. Nang mga sumunod na araw, nakita ng binatang abala sa paghahanda ang mga tao. Unti-unti na ding nag-iimpake ang ilan para lumikas. Tinatalian ang kanilang mga tahanan upang hindi tangayin ng malakas na hangin. Hindi pa ba tayo lilikas, maestro? Hindi, Julian. Huwag ka matakot. Dahil protektado ng Panginoon ang pamamahay na to. Hindi niya hahayaan na may mangyaring masama sa atin. Ang mabuti pa, ihanda mo ay 2 palapag. Tatanggap tayo ng mga tao nangangailangan ng tulong. Sige po, maestro. Oy Marcos, tulungan mo ko sa taas. Dali-daling sinunod ng 2 disipulo ang utos sa Vergel. Nanatili naman ito sa ibabang bahagi ng bahay habang pinagmamasdan ang kalangitan. Nakita ng Ginoo ang napakadilim na ulap. Unti-unting lumalakas ang hangin. Mukhang nandito na nga ang unos. Hindi na mapipigilan ng isang to sa pagdating. Pumunta ito sa altar at kinuha ang itim na aklat. Binuksan sa isang pahinang nakatupi. Mukhang kailangan kitang gamitin ngayon. Pasensya na, Mang Pepe. Pero mas gugustuhin kong iligtas ang buhay ng maraming tao. Wika ng binata habang nakatingin sa larawan ni Mang Pepe. Akmang lalabas na ito ng tahanan nang bumaba ang 2 disipulo.
Hoy maestro, saan po kayo pupunta? Sasamahan po namin kayo, maestro. Hindi na. Manatili kayo dito. Tanggapin kung sinong nais sumilong. Dahil malaki ang respeto ng mga disipulo, sinunod nila ang utos ng Ginoo. Samantalang si Vergel naman, sinalubong ang malakas na hangin hanggang sa makarating ito sa tuktok ng isang burol. Unti-unti nang lumalakas ang patak ng ulan. Binuklat ng binata ang pahina ng itim na aklat. Inusalang dasal na nakapaloob dito. Siyang naghahangad ang pagkupkop ng kataas-taasan. Nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan. Makakapagsabi kay Yahweh, maugkat, tanggulan. Ikaw ang aking Diyos. Ikaw ang Diyos na tangi kong pinagkakatiwalaan. Tuloy-tuloy ang pag-usa na Vergel. Hanggang sa matapos ito, sinundan ng isa pang makapangyarihang orasyon mula sa aklat ni Enoch. Sa hindi malamang dahilan, tila kulog na umalingaw-ngaw ang boses ni Vergel. Narinig ito ng mga disipulo, dahilan para lumabas ng tahanan at mapaluhod. Yan ang awit ni David, ang awit ng proteksyon. Sabayan natin. Sabay na nag-usal ang dalawang disipulo. Makailang ulit nilang sinambit ang awit ng makapangyarihang hari hanggang sa tuluyang humupa ang napakalakas na unos. Natuwa ang mga tao nang mapagtantong tumigil ang bagyo. Ilang minutong nakalipas, nabalita sa radyo na tuluyang lumihis ang malakas na bagyo. Para sa pananaw ng iba, nagkataon lang ang kaganapang yun. Pero para sa mga disipulo at naniniwala kay Vergel, ito ay katuparan ng dasal ng isang tao na malakas ang pananalig o sa simpleng salita, isang himala. Ito ang kakayahan na ipinamana sa kanya ng matanda, ang pinamana sa kanya ni Mang Pepe, ang dasal, ang isang uri ng orasyon na kayang pumigil sa trahedya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Joaquin. Taong 1971, probinsya ng Iloilo. Kilala ang mga taga-Iloilo sa malumanay na pananalita. Mahinahong makipag-usap at parang may lambing sa bawat salita. Pero sa likod ng katahimikang ito, may mga kwentong kinakatakutan na palihim na binabahagi tuwing gabi. Lalo na kapag tahimik ang paligid at tanging hangin na lamang ang maririnig. Sa isang maliit na baryo sa hangganan ng Iloilo at Capiz, naninirahan ang isang dalagang nagtataglay ng kagandahang nakakatunaw ng puso. Si Maria. 20 anyos pa lang siya. Ang kutis ay porselana na hindi nasisira ng tindi ng sikat ng araw sa bukid. Ang mga mata, may lalim na animoy humihigop sa sino mang tumingin sa kanya. Isang hapon sa gilid ng maliit na tindahan malapit sa kanto, nagtipon-tipon ang tatlong binata sa baryo. Si Simon, Isko at Tisoy. Nakasandal sa kawayang bakod habang umiinom ng tuba at pinapanood ang unti-unting pagdilim ng paligid. Humithit ng sigarilyo si Simon. Nakatingin sa dulo ng daan kung saan kakatapos lang dumaan ni Maria. Iba talaga ang kagandahan ni Maria, ano? Parang taga-ibang lugar eh. Sa gandang yan, parang reyna na naligaw dito sa kabukiran. Kulang na lang, gawan siya ng tulan ng mga matatanda eh. Oo nga, Timon. Parang isang napakagandang tanawin na nilikha ng Diyos
Para lang pawiin ang pagod natin sa sakan. Tuwing dadaan siya parang humihinto ang ikot ng mundo eh. Kaso nga lang may napapansin ako eh. Parang lagi siyang mailap. Yung mata niya palagi mailap. Mga tol, napansin nyo rin ba tuwing gabi? Bago pa dumilim nagmamadali na siyang umuwi. Wala nang nakakakita sa kanya kapag gabi na. Kahit nga sa sayawan tuwing pista, hindi nagpapakita yan eh. Ano ka ba Tisoy? Baka naman stricto lang talaga si Tihay Nene, yung nanay niya. Alam mo naman ang matatanda dito sa atin, di ba? Masyadong maingat sa mga anak na dalaga. Lalo na't ganyan kaganda. Ayaw nilang mabastos na mga katulad nating lasinggo. Hindi lang yun, Isko. May iba pa akong nararamdaman kapag dumadaan siya. Yung medalyon ko, nabigay pa ng lolo ko mula sa Sikihor. Ang aking pampaswerte at panangga. Umiinit. Kapon nung nagkasalubong kami, malapit sa kabilang daan. Hindi normal ang ganong init mga tol, parang nagbibigay ng babala. Masyado kang praning, Tisoy. Kesyo, kapis lang ang katabing bayan natin eh. Kung ano-ano na ang iniisip mo sa magandang dalaga. Baka naman ang puso mong umiinit dahil sa ganda niya. O hindi kaya yung maliit mong alaga. Hindi yung medalyon. Magtagay ka na nga lang para mawala yung takot mo. Kung ano-ano yung umiinit sa'yo eh. Ito ang palaging usapan sa baryo. Ang angking kagandahan ni Maria ang paboritong paksa ng mga kalalakian. Pero habang tumatagal, may kakaibang takot na unti-unting nabubuo. May mga hinalang pilit binabaliwala, pero patuloy namang bumabalik sa mga isipan. Si Maria ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Nung bata pa ito, madalas ang pagliban sa klase dahil sa kakaibang pakiramdam. Lagnat na sumasapit lamang tuwing kabilugan ng buwan. Ang balat ng dalaga ay nanginginig at ang mga mata ay nagiging mapula. Dahil dito, pinili na lamang ng mga magulang na sina Tiyay Nene at Tiyong Ambo na panatiliin ang anak sa loob ng tahanan, sa lihim na sakahan sa loob ng gubat sa hangganan ng kapis. Sa loob ng gubat, malayo sa mapanghusgang mata ng mga tao, doon malayang kumikilos si Maria. Ngunit hindi alam ng baryo, ang sakahang yun, hindi lamang para sa palay o kamote. Doon din matatagpuan ang halamang gamot na ginagamit upang patagalin at patuloyin ang isang sumpa. Habang nag-aani ng mga ligaw na ugat, kasama ni Maria si Joaquin, ang tanging tao sa baryo na nakakaalam ng buong pagkatao niya. Si Joaquin ay kasing edad, masipag at matapang na binata na may lihim na pagtingin sa kanya. Magkaibigan ng dalawa sa kabila ng lahat. Alam ni Joaquin ang lihim ng pamilya ni Maria. Uy Maria, narinig ko si na Tisoy sa may kanto. Nagtatanong kung bakit daw palagi ka nagmamadaling umuwi tuwing hapon. Natatakot ako. Natatakot ako na baka mapansin nila yung ibang kilos mo. Lalo na si Tiyay Nene. Ang mga tao dito kapag naghinala, mabilis mag-init ang mga ulo. Kung ano-ano yung pumapasok sa isip nila. Wika ni Joaquin. Hindi ko mapipigilan yung mga bibig nila, Joaquin. Pero alam mo naman ang dahilan, di ba? Kapag sumapit ang dilim, yung dugo sa mga ugat ko, nagsisimulang kumulo eh. Para bang may ibang nilalang na gustong pumiglas mula sa loob ko. Natatakot ako na baka isang araw hindi ko sila mapigilan. Huwag mong sabihin yan. Alam ko, Maria. Alam kong bangkilan ka pero para sa akin, ikaw pa rin yung Maria na nakilala ko. Yung Maria na nagligtas sa akin nung nahulog ako sa bangin nung bata pa ako. Walang ganung uri ng halimaw Si Maria ay bangkilan. Uri ng babaeng aswang. Mataas ang bilang na ranggo sa kanyang lahi. Kadalasan nagpapanggap ang mga ito bilang mga napakagandang babae upang linlangin ang mga biktima. May kakayahan silang mag-anyo na malaking baboy ramo o hindi kaya maging isang nilalang nakawig ng panike na may mahaba, maitim,
May malapad na pakpak at talim sa dulo. Yung mga ninuno ko, hindi lang mga aswang na naghahanap ng laman. Ayon kay ina, maraming mga bangkilan na nakikipag-ugnayan sa mga harimo doon. Yung mga mandirigmang aswang na may hawak na itim na kapangyarihan ng lupa upang pukusain ang gabunan na minsang naghari sa mga mundo ng aswang. Sa pamamagitan ng bagsik at karasan ha. Kami may sariling digmaan. Mga digmaang mas matanda pa sa mga Kastilang dumating sa pulong ito. Pero bakit ka nagkakaganyan ngayon? Bakit mo ba tinatanggi yung totoong pagkatao mo? Malakas naman pala yung lahi nyo. Dahil sa iyo, Joaquin. Dahil sa pag-ibig nag-iba ako eh. Mas nanaig ang kabutihan dito sa puso ko mula nang naging bahagi ka ng buhay ko. Ayokong pumatay. Ayokong uminom ng dugo ng tao. Gusto kong maging normal. Gusto kong maging totoo para sa iyo eh. Kahit na yung kapalit niyan, unti-unting paghina ng katawan ko. Habang nag-uusap ang dalawa sa kagubatan, sa kabilang dako naman ng baryo, sa lumang bahay ng tatay ni Joaquin na si Tandang Celso, isang seryosong paghahanda ang nagaganap. Si Tandang Celso, isang kilalang albularyo at tagapagtago ng mga lumang agimat ng panay. Batid dito na may kakaibang presensya sa kanilang lugar. Bagamat hindi niya alam na ang tinutukoy ng mga pangitain ay ang mismong babaeng iniibig ng anak. Sa ibabaw ng mesa, nakalatag ang iba't ibang gamit pang depensa. Amoy luya, tanso, at lumang langis ang buong silid. Hawak ang isang botelya ng lana. Kinakausap ni Tandang Celso ang sarili habang inaayos ang mga gamit. Papalapit na sila. Nararamdaman ko sa hangin at siguradong magpapahiwatig ang langis. Pumasok si Joaquin sa tahanan. Pagod mula sa bukid at may mabigat na dahilan sa isipan. Nakita nito ang ama. Maingat na nililinis ang buntot pagi. Tay, para saan po ang lahat ng mga yan? Parang seryoso ka yata sa paglilinis mo ngayon ah. May balita ba kayong darating na panganib sa baryo natin? Joaquin anak, naramdaman ko ang paggalaw ng hangin mula sa Ilaga sa direksyon ng Capiz. May mga gabunan na nagsisimula ng gumalaw, mga gutom na aswang. Walang pinipili, walang sinasanto. Kahit sariling kalahi pinapatay ng mga ito kapag nagutom. Pero ano pong kinalaman niyan sa baryo natin, tay? Dahil may nararamdaman ng mga ito na hindi kabilang sa kanila. At ang mas masama, kapag nilaman nila, may iba pang nilalang na naninirahan malapit sa mga tao na hindi sumusunod sa batas ng pagpatay. Susuyurin ng mga ito ang lugar upang ubusin ang lahat. Wala silang ititira. Inabot ni Tandang Celso kay Joaquin ang maliit na sisidlan na gawa sa pulang tela. Sa loob ay may bagakay. Uri ng espesyal na kawayan na binasbasan ng benditang tubig. Luyang itim. Kwintas na pilak na may natural na kakayahan na magtaboy ng masamang espiritu. Isuot mo ito anak. Huwag na huwag mong aalisin ang tansong ito sa iyong leeg. Kahit anong mangyari. Kung makasalubong mo man sila sa daanan, ang buntot pagi na ito ang gamitin mo. Isang hampas lang sa kanila gamit yan. Siguradong mararamdaman nila ang pinsala. Kinabahan ng husto si Joaquin. Alam ng binata na delikado ang mga gamit na ito para kay Maria. Pero mas lalo siyang natakot sa sinabi ng matanda tungkol sa mga gabunan. Paano kung habulin ng ibang aswang si Maria dahil tinalikuran nito ang batas ng pagpatay? Kailangang protektahan ni Joaquin ang babaeng minahal. Dumating ang gabi ng Martes. Nababalot ang buwan ng makapal at maitim na ulap. Napakatahimik ng baryo
na maging mga kuliglig, natatakot gumawa ng ingay. Wala ding asong tumatahol. Tanda na may masamang presensya sa paligid. Sa loob ng bahay nila Maria, nagsisimula na ang paghihirap ng dalaga. Nagkulong sa isang silid sa silong na gawa sa matigas na kahoy. Nakakapit sa mga rehas. Ang mga kuko ay unti-unting humahaba, nagiging kulay itim na parang bakal. Ang likod ay bumubukol. Mula dito ay merong lumabas. Anak, maawa ka sa sarili mo. Huwag kang susuko sa tawag ng dugo. Labanan mo ang gutom. Isipin mo si Joaquin. Isipin mo ang buhay na gusto mo sa piling niya. Mahirap, ina. Parang tinatawag ako ng mga gabunan. Nararamdaman ko ang kanilang amoy. Narito sila sa baryo natin. Naghahanap ng mapapatay at mabibiktima. Nakarinig sila ng malakas sa tunog sa bubong ng bahay. Mabigat na paa. May mahabang kuko na kumakamot sa pawid. Na parabang naghahanap ng daan para makapasok. Sa labas, sa may daan malapit sa gitna ng baryo, nagpapatrolya si Simon, Isko at Tisoy. Hawak ng mga ito ang sulo at bolo. Ngunit ang mga muka ay puno ng kaba. Biglang umihip ang napakalamig na hangin na may kasamang napakalansang amoy. Huminto bigla si Tisoy. Nabitawan ng sulo. Hinawakan ang dibdib kung saan nakatago ang anting-anting. Mga tol, yung suot ko, yung gamit ko napakainit. Sobrang init. Parang nasusunog yung balat ko ah. Ano ba yan, Tisoy? Huwag kang magbiro ng ganyan sa ganitong oras. Hindi ka nakakatuwa. Nang biglang itinuro ni Isko ang itaas na puno ng nyug. Simon, Tisoy, tignan nyo! Ano yan? Nakita nilang tatlo. Napakalaking nilalang. Gabunan. May taas na 7 talampakan. May mukhang kawig ng gutom na aso. Marahan itong kumikilos habang nakatitig ang nanglilisik na pulang mata. Aswang! Aswang, tumakbo na tayo! Bago pa man makakilos si Isko, hinampas siya ng gabunan gamit ang malakas nitong pakpak. Dahilan upang tumalsik sa talayban at mawalan ng malay. Sinubukan ni Simon na iunday ang dalang bolo ng buong lakas. Ngunit sa isang mabilis na galaw ay sinira ng aswang ang talim ng bolo gamit ang matatalas at maitim nitong ngipin. Binitawan ni Simon ang sirang hawakan ng bolo. Napaupo na lang sa lupa dahil sa takot. Wag! Wag! Bawa ka! Kahit nanginginig ang buong katawan ni Tisoy, inilabas ang medalyon, itinaas sa harapan ng halimaw. Lumayo ka! Lumayo ka sa amin! Lumayo ka! Napatras ng bagya ang gabunan. Animoy nasisilaw sa liwanag na hindi nakikita ng mata ng tao na nagmumula sa medalyon ni Tisoy. Umangil ito sa inis. Kaso nga lang mula sa kadiliman ng mga kawayan, 2 pang katulad ng nilalang ang lumitaw. Pinalibutan nila si Tisoy na nag-iisa lamang na nakatayo. Sa kabilang bahagi ng baryo, narinig ni Joaquin ang mga sigaw ng saklolo at ang nakakatakot na ungol ng aswang. Alam nito kung ano ang nangyayari. Kinuha ang buntot pagi, isinabit ang botelya ng lana. Mabilis na tumakbo patungo sa direksyon ng gulo. Habang tumatakbo sa madilim na pilapil, nakita ang pamilyar pero nakakatakot na tanawin sa ere. Mula sa bintana ng bahay nila Maria, isang napakagandang nilalang na may malaking itim na pakpak ang pumailang lang sa himpapawid. Si Maria, sa anyo nitong bangkilan.
Ngunit ang mukha nito ay nananatiling taglay ang kagandahan. Bagamat may mga linyang itim na parang mga ugat sa ilalim ng mga mata. Maria, huwag mo hahayaang madaig ka ng galit. Nandito ko, tutulungan kita. Narinig siya ng bangkilan. Napakatalas ng pandinig nito. Tumingin sa kanya mula sa taas. Tumango bilang tanda ng pag-unawa. Mabilis na nagtungo sa kinaroroonan nila Tisoy. Sa gitna ng kalsada, napaliligiran si Tisoy at ang sugatang si Simon. Anumang oras ay handa ng sumunggabang gabunan. Isang malakas na ihip ng hangin ang humampas mula sa itaas. Ang bangkilang si Maria, bumaba na parang bulalakaw mula sa langit. Ang matitigas at matatalim na pakpak, tumama sa dibdib ng nangungunang gabunan. Dahilan upang umungol ito sa matinding sakit. Napatras ng ilang metro. Nanlaki ang mga mata ni Tisoy sa takot at labis sa pagkamangha habang nakatitig kay Maria. Teka, aswang din yan ah. Bakit mo kami tinutulugan? Simon, nakikita mo ba yan? Hindi ko alam. Pero huwag kang bibitiw sa medalyon mo, Tisoy. Oo, hindi ko tumibitawan. Ang dalawang gabunan ay sabay na sumugod kay Maria. Ang mga kalmot ng gabunan nag-iwan ng mga sugat sa braso ni Maria. Ngunit dahil sa mataas na uri bilang bangkilan, mas mabilis, mas malakas siya. Ginamit ito ang makapakpak na parang mga espada upang hiwain ang balat ng kalaban. Isa kang traidor. Kumampi ka sa mga tao. Pareho tayo ng lahi. Pareho tayong aswang. Hindi ko kayo hahayaang sirain ang lugar na ito. Lumayas kayo at bumalik sa pinanggalingan nyo. Mas marami ang kalaban ni Maria. Ang isa pang gabunan, palihim na pumunta sa likuran habang abala siya sa pakikipaglaban sa dalawa. Handa nang ibaon ang kuko nito. Sakto din ang pagdating ni Joaquin. Sumigaw ng buong lakas. Binuksan ni Joaquin ang botelya ng lana mula sa bewang. Buong lakas sa isinaboy ang langis sa katawan ng gabunan. Sandaling dumikit sa balat ng aswang. Tila ba naging asido ang langis. Umusok ng matindi ang balat ng gabunan. Napaungol sa hapdi. Walang pagdadalawang isip na hinampas ni Joaquin ang buntot pagi. Sige na, magsilayas kayo dito. Ang tunog ng hampas ng buntot pagi ay tila kulog sa katahimikan ng gabi. Ang gabuna na tinamaan sa muka, nawala ng balanse. Ang anyo nitong aswang ay unti-unting nagbago. Bumalik sa anyong taong sugatan. Duguan, nanginginig, bago mabilis na gumapang patakas. Patungo sa madilim na halaman upang isalba ang sarili. Nang makita ng dalawa pang natitirang gabunan na may kasamang tawang bangkilan at ang taong yun may hawak na mabisang pangontra, kagad silang umatras. Alam nilang matatalo sila sa tindi ng puwersa ng kalaban. Bumaba ng dahan-dahan si Maria sa lupa. Ang mga pakpak nito ay unti-unting naging maliit hanggang sa tuluyang mawala. Ang mga kuko bumalik sa normal na hugis na kamay ng tao. Napaluhod sa damuhan, pagod na pagod at naghahabol ng hininga. Habang ang katawan ay nanginginig dahil sa tindi ng enerhiyang ginamit upang labanan ang sariling lahi. Lumapit si Joaquin ng walang pag-aalinlangan. Binaliwala ang takot na nararamdaman. Inilagay ni Joaquin ang mga kamay nito sa balikat ni Maria at niyakap ang dalaga. Nakita nila ako, Joaquin. Nakita ng mga kabaryo natin kung gaano ko kahalimaw. Ngayong alam na ng buong baryo ang lihim ko. Papalayasin nila kami. Sigurado magkakaiwalay tayo. Huwag kang mag-alala, Maria. Kahit saan ka pumunta, sasama ako. Kung kailangan nating umalis, aalis tayo. Pero tignan mo sila. Alam nila sa kanilang sarili na niligtas mo ang lugar natin.
Ang puso mo ay hindi aswang, Maria. Ang puso mo, mas tao pa kaysa sa sino man sa atin. Lumapit si Tisoy, dahan-dahan ng hakbang, habang hawak pa rin ang medalyon, na ngayon ay malamig at payapa. Kung hindi dahil sa inyo, Maria, patay na kami ngayon eh. Lalamunin na sana kami ng mga nilalang. Hindi ko alam kung ano ang buong kwento ng pamilya mo, pero ang alam ko sa ngayon, ang isang tunay na halimaw, hindi magbubuwis ng buhay para sa mga katulad namin. Patawarin mo kami sa mga hinala namin, ha. Dumating si Tandang Celso. Hawak ang sulo, kasama ang ilan sa mga matatanda sa baryo. Tinignan niya si Maria. Pagkatapos ay ang anak na si Joaquin, na nakatayo sa harap ng dalaga. Nakita ng matanda ang dugong dumadaloy sa sugat ni Maria. Ito ay pulang-pula, malinis, at hindi itim gaya ng mga gabunan. Hindi importante kung ano man ang katauhan mo. Ang mahalaga, kung ano ang ginagawa mo sa araw-araw at kung paano mong gagamitin ang kapangyarihan, pagtulong ba o perwisyo. Pero sa uli, kung kabutihan ang nais ng iyong puso, walang magiging problema. Narinig ng lahat ang sinabi ng matandang albularyo. Si Maria ay tumingin sa sariling kamay. Nagkaroon ng kapayapaan sa isipan. Lumipas sa mga buwan matapos ang gabi ng lagim. Ang kwento tungkol sa magandang bangkilan na nagligtas sa baryo laban sa mga gabunan ng kapis, naging isang alamat sa hangganan ng dalawang lalawigan. Ngunit sa halip na katakutan o itaboy ang pamilya ni Maria, binigyan ng kapayapaan at paggalang ng mga tao sa baryo. Sila na ngayon ang tinuturing na mga tagapagtanggol. Si Maria, hindi na muling nagkasakit o nanginig tuwing sumasapit ang kabilugan ng buwan. Ang angking kagandahan ay nanatili. At ngayon, wala na ang misteryosong takot at pangamba. Sa ilalim ng dapit hapon ng Iloilo, kung saan ang hangin ay nagdadala ng basbas at kapayapaan. Ang dalawa, si Joaquin at Maria, nagpatuloy sa paglalakad patungo sa kanilang tahanan. Taglay ang isang kinabukasan kung saan ang takot at dilim, wala ng kapangyarihan. Ang pag-ibig at pagtulong sa kapwa ang nananaig. Isang binatang anak ng ermitanyo, ang umibig sa mabuting bangkilan o mas kilala sa katawagan na Maria. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa sa pinakamakasaysayang aklat sa Pilipinas, ang Maragtas ng Panay, Kapuluan ng Panay. Isinilang, lumaki at namuno sa isla ng Panay si Datu Maricudo at ang kanyang tribo ang pinakaunang nanirahan sa Kapuluan. Hindi malinaw ang pinagmulan. Pinamunuan ng kanyang amang si Datu Polpolan ang ekspedisyon. Kalaunan ay piniling manirahan sa mismong isla ng Panay. Mula sa pinakaunang tribo ng Pilipinas na kung tawagin ay mga Aita. Maliliit na tao, matipuno ang pangangatawan, maitim ang kulay ng balat at kulot ang mga buhok. Simula nang dumating sa Kapuluan, ni minsan hindi nila inangkin ng kalikasan, kundi tinuring ang sarili bilang tagapangalaga nito. Iginagalang ng mga katribo si Datu Polpolan dahil sa kakaiba nitong lakas na kayang bumuhat ng buong troso mag-isa. Sinasabi ding ang Datu ay kinakatakutan ng mga elemento dahil sa pambihirang gabay. Walang makatukoy ng eksaktong itsura ng nilalang, pero nilalarawan ito bilang napakalaking unggoy at may 4 na kamay. Sa paglipas ng panahon naging mapayapa ang paninirahan ng mga Aita sa Kapuluan.
Ang tanging naging pagsubok lang ng mga ito, ang mga pinanubol o mga aswang na nagmula sa bansang Malaysia na noon ay kinikilala sa pangalang Subarnabhumi. Pulpolan, mukhang hindi titigil ang mga pinanubol hanggat hindi tayo nauubos. Ano ang susunod mong hakbang, Dato? Wika ni Apo Apiaw. Ilan ang ating mga sugatan, Apo Apiaw? Tugon ni Datu Pulpolan. Halos kalahati ng mga mandirigma natin ay sugatan. 3 ang napatay, kabilang ang anak ng iyong punong kawal. Masyado silang makapangyarihan para sa ating mga sibat. Hindi ba isa kang asog? Gaano katatagan yung pananalig sa mga umalagad? Mas matatag pa sa sikat ng araw, Dato. Pero sa nakikita ko, kahit ang mga umalagad, tila natatakot sa mga pinanubol. Hindi sila sumasagot sa ating mga pag-aanito. Kung hindi sumagot ang mga anito, marahil kulang ang mga alay na ginawa mo, Apo. Hindi ito gawang biro, Pulpulan. Nakasalalay ang ating tribo sa magiging pasya mo. Alam ko, Apo, huwag mo masyadong dinidibdib ang mga pangyayari at huwag nating madaliin ang mga umalagad. Tutugon sila sa sandaling kailangan. Ngayon natin kailangan ng tulong nila. Unti-unti tayong nauubos. Masasayang ang sinimulan mo, Dato. Habang masinsinang nag-uusap ang dalawa, biglang pumasok ang isa sa mga kawal. Natupaw manin sa panggagambala. Ngunit si Barikodo, sinugod mag-isa ang kuta ng mga pinanubol sa kanluran. Napatayo si Apo Apiaw. Ibinaling nito ang tingin kay Datu Pulpolan. Ayan na ang sagot ng mga umalagad, Apo. Ang tampalasan kong tagapagmana. Maganda kayo. Susundan natin ang pasaway kong anak. Dali-daling naganda ang mga kawal para sundan ang anak ni Datu Pulpolan. Ngunit pagdating nila sa pamayanan ng mga kalaban, sunog na ang mga kubo. Nagkalat na sa paligid ang ilan sa mga bangkay. Sa bandang unahan, napansin ng Datu ang isang tumpok na mga patay na kalalakian. Nakaupo sa taas nito ang isang binata na may hawak na sibat. Marikodo, kahit kailan talaga hindi ka nag-iisip. Alam mo ba ang ginawa mo? Isang malaking kalapastanganan para sa mga pinanubol ang pag-ubos mo sa mga nakatira sa kutang ito. Ama, imbis na matuwa ka, talagang bulyaw pa yung sinalubo mo sa tagumpay ko ha. Tagumpay ba ang tawag mo dito? Alam ng lahat ng mga pinanubol na ikaw ang may gawa nito. Si Marikodo, ang tagapagmana ng aking puod at kapangyarihan. Ang susunod na pinuno ng kapuluan ng Panay. Sa palagay mo hindi sila magagalit at maghihiganti. Ikaw ang magdadala sa ating kapuluan sa kamatayan. Hindi mo ba nakita ang ginawa ko dito, Ama? Sa tingin mo, hindi ba ito magtatanim ng takot sa isip ng mga pinanubol? Pinatay ko ang isang buong nayon ng kanilang angkan. At hindi lang ito ang nayon na mga kalaban, Marikodo. Marami pa sila. Nagkalat sa buong Panay. Isa lamang ang layunin. Ubusin tayo. Sa nangyari, lalo mo lang binigyan ng dahilan ng mga pinanubol upang makipagdigmaan sa atin. Matagal na nilang gustong makipagdigmaan sa atin. Hindi ko nga alam kung anong binabalak mo, Ama. Pero ako, isa lang ang nasa isip ko ngayon. Ubusin sila. Hanggat may lakas pang nananalaytay sa aking ugat. Matapos ang diskusyon, dali-daling umalis si Marikodo sa harap ng Datu. Nang mga sandaling yun, 16 na taong gulang pa lang ang binata. Ngunit sa paglipas sa mga taon, napakarami na nitong tagumpay pagdating sa pakikipaglaban at pangangaso. Sinanay ito ng punong mangdirigma ng kanyang ama at kalaunan nalampasan ang kakayahan ng guro.
Sa edad na 17, tahasan nitong hinamon ang ama para sa posisyon bilang datu. Pero hindi nagwagi ang binata dahil hindi nito magawang lagpasan ang lakas ng ama. Patuloy na pinapatunayan ni Marikodo ang sarili hanggang nakuha nito ang respeto ng kanilang mga mandirigma. At dahil sa pagkatalo ng kanilang pinuno, itinuring ng mga mandirigma si Marikodo bilang punong kawal. Pinamunuan nito ang kanilang mga hukbo sa pagtugis ng mga pinanubol, ngunit karamihan sa mga mandirigma pinangungunahan ng takot dahil ito ang unang beses nilang makalaban ang isang nilalang na may kakayahan na magpalit ng anyo at kumain ng hilaw na laman. Sa kabila ng nakakatakot na anyo ng kalaban, ni minsan hindi nagpakita ng kahinaan si Marikodo. Dahil dito, marami sa mga pinanubol ang natakot, nagtago sa mga yungib at kagubatan. Nagkaroon ng pansamantalang kapayapaan. Sinamantala ni Marikodo ang pagkakataong ito at isa-isang hinanap ang lungga ng mga kalaban. Hindi sang-ayon ang ama sa gawain dahil naniniwala ito. Mas pinili ng mga pinanubol ang kapayapaan. Hindi na muling sasalakay ang mga pinanubol, Marikodo. Kaya wala na tayong dahilan para makipaglaban. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo ang bagay na to, pero hindi ka nakikinig. Sabihin mo sa akin ano ba ang dahilan mo? Bakit patuloy ka pa rin nakikipaglaban? Tanong ni Datu Polpolan. 3 dahilan, ama. Una, mga aswang sila. Papatay at papatay ng mga tao ang mga yon. Dahil pagkain ang tingin nila sa atin eh. At ikalawa, hindi ako kikilos kung walang sapat na dahilan. Sa palagay mo, basta-basta ko nalang uubusin ng isang nayo ng mga pinanubol kung hindi ko pinag-aaralan ng kanilang kilos? Ano? Anong ibig mong sabihin? Bago ako sumalakay sa nayon, narinig ko ang plano ng mga pinanubol. May paparating silang mga kauri eh. At sa sandaling mangyari yun, siguradong ubos na tayong lahat. Gaano katotoo ang sinasabi mo, Marikodo? Kinuha ni Marikodo ang isang kalatas na nakasuksok sa kanyang bewang. Inilapag ito sa harap ng datu. Ang kasulatan na yan ay mula sa lupaing pinanggalingan ng mga pinanubol. Nakasaad dyan ang kanilang plano ng pagsalakay at ang pagdating ng kanilang kalahi na tinatawag nilang Raha Pagbulaw. Balak ng mga pinanubol na sakupin ang buong kapuluan upang gawing tirahan ng kanilang buong lahi. Gagawing tirahan ng mga aswang ang isla ng Panay. Mahabang panahon nating binuo ang pamayanan. Sinigurong may maayos na tirahan ng ating mga tao. Hindi ako makakapayag na mauwi lang sa lahat ng pinaghirapan natin. Yan mismo ang ikatlong dahilan. Nakita ko ang sakripisyo ng ating mga nasasakupan. At ayokong basta-bastang mawala yung lupain natin. Saka lang naunawaan ng datu ang dahilan ng mga kilos ni Marikodo. Nakaramdam ito ng bahagyang pagkabagabag, pero masaya dahil hindi kagaya ng kanyang inaakala ang binatang tagapagmana. Hindi nagpalata si Polpolan, pero sa kaloob-looban nito, nagagalak ang datu at tumaas ang tingin sa binata. Dahil sa natanggap na balita, ipinatawag ni Datu Polpolan ang mga nakakatanda upang formal na igawad kay Marikodo ang titulong manikyad, na ang ibig sabihin, ikalawang pinakamataas sa pinuno na maaaring magbigay ng kautusan kahit wala ang presensya ng datu. Ipinaubaya din ito ang pagpapasya kung anong gagawin sa mga paparating na kalaban. Sabihin mo sa akin, Marikodo, kung ikaw na nakaupo sa akin trono, anong gagawin mo upang panatiliin ang kapayapaan? Walang banta ng mananakop at mas lalong walang banta ng pag-aaklas sa ating ahop. Ang tanging banta ay mga pinanubol na paparating. Kaya mas mabuti, mangalap tayo ng kalaman tungkol sa kanila. Nang sa ganun malaman natin kung paano silang kumilos. Mainam kung ganun.
Magtatalaga tayo ng mga taong magmamatsyag sa bawat nayo ng mga pinanubol. Pero bago ang lahat, kailangan nating malaman kung saan sila nagtatago. Hindi na kailangan. Noong mga panahon na wala ako sa ahop, nalaman ko ang ilan sa mga yungib. Pati na rin nayon ng mga pinanubol. Siguro, sapat na yun para mapag-aralan ng kanilang kilos. Matapos ang pagpupulong, nagtalaga si Marikodo ng ilang mandirigma upang manmanan ang mga yungib at nayo na kanyang minarkahan. Magkakalayo ang mga ito, kaya nahihirapan silang marating ang bawat lugar. Nagtagal ng ilang buwan ang ginawa nilang pagmamanman, ngunit matagumpay nilang nalaman ang kilos ng kalaban, maging ang eksaktong pagdaong ng balangay ni Raha pagbulaw. Ikalimang pagbilog ng buwan mula ngayon, dadaong sa kanlurang dalampasigan ng balangay ng Raha pagbulaw na yon. Eksaktong 4 na sasakyang pangdagat ang inaasahang dadaong. Panigurado, karamihan sa kanila mga mandirigma. Hindi lang yun. Maliban sa bilang nila, huwag din nating kalimutan na sila ay mga aswang. Nagtataglay ng kakaibang lakas at may kakayahan na magbago ng anyo. Kaya kailangan pa rin natin ng iba yung pag-iingat. Hindi sapat na panlaban ng kaalaman tungkol sa kanila. Kailangan natin ng iba yung lakas. Magsasagawa ng pag-aanito ang mga asog at babaylan. Hihiling tayo ng paggabay mula sa mga umalagad. Dato Polpolan, Marikodo, nais kong sumali kayo sa gagawin naming pag-aanito. Bakit naman pati kami sasali nyo pa? Hindi nyo ba magagawa yung pag-aanito nang wala kami? Alam mo ang dahilan, Dato, kaya huwag ka nang gumawa ng dahilan. Marikodo, ikaw rin, maganda kayo. Ngayong gabi natin isasagawa ang pag-aanito. Tamang-tama lang sa pagbilog ng buwan. Gising ang mga kaluluwa at umalagad. Wika ni Apo Apiaw. Matapos ay pinulong nito ang lahat ng mga babaylan. Hinanda ang pag-aanito. Samantalang si Marikodo naman, nakipag-usap sa mga mandirigma upang palakasin ang loob ng mga ito. Kayo, isinilang at lumaki sa lupaing ito. Atin ang lugar. Makakapayag ba kayong sakupin ang kampo ng kadiliman nang hindi man lang kayo lumalaban? Kung matatakot kayo, sino ang gagawa nun para sa inyo? Pagmasdan nyo mga kabataan. Kung hindi tayo lalaban at magbubuwis ng buhay, sino ang magtatanggol ng kanilang kinabukasan? Pero ay ginagalang naman ni Kiad. Masyadong malakas sa mga pinanubol para sa atin. Pagkaraniwang tao lang kami. Hindi kagaya nyo ng dato. May taglay na pagpapala mula sa mga umalagad. Oo, malakas sila. Merong ibang katangian at totoo na wala kayong laban sa kanila. Wala din kayong kakaibang lakas kagaya namin ni Ama. Pero merong kayong puso na punong-puno ng pagmamahal sa ating ahop. Alam kong hindi yun nawawala. Maraming laban na napagdaanan natin. Nagawa niyong maapula ang pagsalakay ng mga mangatang na nagbabalak sumakop ng ating tahanan. Ilang buhay na ba ang kinitil na mga sandata niyo para sa kapayapaan? Napagtanto ng mga mandirigma na totoo ang sinabi ng binata. Nagbalik sa kanilang alaala ang mga panahong nakikipaglaban sila para pigilan ang mga mangatang o ang mga pirata na nagbalak sakupin ng ahop. Nagawa nilang protekta ng kapayapaan sa loob ng mahabang panahon hanggang sa dumating ang mga pinanubol. Unti-unti nilang inuubos ang ating mga kaahop at hindi ako makakapayag na tuluyan tayong mawala. Ngayon, kung talagang mahal nyo ang lupang to, kakailanganin ko ang tulong nyo. Hindi ko kakayanin mag-isa ang laban. Wala ako kung wala kayong mga matatapang na mandirigma ng lahi natin. Nagsigawan ang mga mandirigma. Sa hindi malamang dahilan, biglang nabuhayan ang mga ito. Nasaksiyan ni Datu Polpolan kung paanong pinasunod ni Marikodo ang mga mandirigma at kung paano niyang pinalakas ang loob ng mga ito.
Ginugol nila ang nalalabing oras sa paghahanda, paggawa ng mga sandata at depensa sa dalampasigan. Sa loob ng mahabang pag-aaral ng binatang manikyad sa mga pinanubol, napagtanto nito ang kanilang kahinaan. Nalalapit na ang pagdating ni Raha Pagbulaw. Anong paghahanda ginagawa niyo, Marikudo? Sasapat na ba ito para talunin sila? Hindi lang pamamaraan ng atake ang natutunan namin sa kanila, Ama. Nalaman din namin ang kahinaan ng mga pinanubol. Malakas lang sila pagsapit ng dilim. Wala silang kapangyarihan sa ilalim ng tirik na araw. Ngunit ang kanilang pinuno, si Raha Pagbulaw, ay tinatawag na gabunan. Ibig sabihin, bukod sa mas malakas siya sa pangkaraniwang aswang, nagagamit niya rin ang kapangyarihan kahit sa ilalim ng araw. Kung ganun, siya ang dapat nating pagandaan. Tama, Ama. Ngunit kagaya ng mga kalahi niya, may kahinaan din ang Raha. Ito ay ang dugo ng dalagang usa. Napagandaan niyo na ba yan, Marikudo? Oo, Ama. Habang nag-uusap tayo, nasa kagubatan sa ilaga ang aking mga ngaso upang maganap ng dalagang usa na nasa hustong gulang. Mahusay. Ngayon kampante na kung mananalo tayo sa laban. Isang linggo na lang bago ang nakatakda na pagdating ng balangay ng mga pinanubol. Handa na ang ahop ng datu para sa pakikipaglaban. Nagsimula na din ang 5 araw na pag-aanito ng mga babaylan. Muling kinausap ni Polpolan ang binatang manikyad upang ibigay ang huling tagubilin para sa mga mandirigma. Sa tanang buhay ko, ito na yata ang pinakamalaking laban ng aking dadaluan. Hindi ko maiwasang matakot, Marikudo, lalo pat alam kong malakas ang kalaban natin. Pero mas malakas ang pagmamahal ko sa puod na ito kaysa sa takot. Tao lang tayo, Ma. Dapat lang na nakakaramdam tayo ng takot ng sa ganun. Malaman natin ang kahalagahan ng buhay. Tignan mo kung sino ang nagsasalita. Malaki na ang pinagbago mo. Hindi ko alam kung talaga bang ikaw yung anak kong si Marikudo o napalitan ka ng umalagad. Ako pa rin to, Ama. Hindi ako nagbago, ang totoo. Masakit man aminin sa'yo pero hindi mo nakita ang lahat sa akin dahil ayaw mo kong tignan. Mukhang totoo ang sinabi mo, Marikudo. Ngayon kampante na akong iwanan ang ating ahop sa iyong pamumuno. Alam kong pamumunuan mo sila ng maayos. Huwag kang magsalita ng ganyan, Ama. Mahaba pa ang buhay mo. Pamumunuan mo pa ang ating ahop sa loob ng mahabang panahon. At isa pa, hindi pa ako handa para maging datu. Hindi mo masasabi ang ating kapalaran, Marikudo. Walang nakakalam ng kagustuhan ng ating mailika. Sige na, maaari ka nang pumunta sa mga babaylan para sa iyong basbas. Nagpunta ang binata sa mga babaylan upang tanggapin ang kanyang basbas. Matapos ang gabing yun, inilatag ng mga Aita ang kanilang depensa sa kanlurang bahagi ng kapuluan dahil doon dadaong ang balangay ng Raha. Pagsikat ng araw kinabukasan, nakahanda na ang mga mandirigma. Ang hukbo ni Marikudo nakabantay sa paligid ng kagubatan, samantalang ang hukbo ng kanyang ama ang siyang namahala sa depensa ng dalampasigan. Ilang sandali pang lumipas, unti-unti nang natanaw ng mga ito ang paparating na balangay. Nagsipagtago ang mga Aita. Inintay na dumaong sa dalampasigan ang pinakaunang karakowa. Bumaba mula sa sasakyang pangdagat ang isang lalaki may mahabang buhok. Puro gintong palamuti ang kanyang katawan at may mga markang noon lang nakita ng mga Aita. Eto pa lang napiling lugar ng aking mga kalay. Sana lang, hindi tayo mahirapan sa pagsakop sa lupaing ito. Nagsipagbabaan ang ilang pang mandirigma at gaya ng kanilang pinuno, nababalot din ng marka ang kanilang katawan.
Tumayo si Datu Polpolan upang salubungin ang mga kalaban gamit ang pana at sibat. Nagulat ang mga ito nang tumarak sa kanilang paanan ang mga palaso. Hanggang dyan lang kayo. Isang hakbang pa. Sa katawan nyo tatama ang lahat ng mga palaso. Kaya marahil ang sinasabi sa kalatas, ang mga naninirahan sa pulong ito. Ngunit mukhang nagkamali ng pagpapaliwanag ang aking mga tauhan. Nasaan ang malahigante niyong pinuno? Malahiganting pinuno? Ako ang pinuno ng pod na ito. Ang dato ng buong kapuluan. Kung ano ang nakikita mo, yun ang katotohanan. Kung ganun, wala kaming dapat katakutan. Mga kawal, tirisin ang mga kutong lupa. Nagsipagsugod ang mga kalaban. Sinalubong naman ito ng mga mandirigma ng Datu. Nagulat ang Raha. Mabilis kumilos ang mga Aita. Halos hindi nila matamaan ang mga ito. Napagtanto ng Raha na nagkamali siya ng tansya sa mga katutubo ng pulo. Samantala sa kabilang banda, sumalubong na din ang mga pinanubol mula sa kagubatan. Walang pagdadalawang isip na sumugod sina Marikodo. Gamit lang ang mga kamao, pinabagsak ng binatang manikyad ang mga aswang sa araw. Pangkaraniwang tao ang mga ito, kaya madali silang natalo ng pangkat ni Marikodo. Ang ilang nakaligtas ay nagtago sa kagubatan. Matapos ang laban, pinuntahan ng binata ang ama. Nakita niya itong nakikipagbuno sa isang napakalaking tao. Walang pagdadalawang isip na sumugod ang binata. Itinarak ang sibat sa katawan ng Raha. Ngunit binunot niya lang ito at hinarap ang binata. Nang mga sandaling yon, sugatan na ang Datu. Kaya inutusan ni Marikodo ang mga kawal upang dalhin ito sa ligtas na lugar. Ikaw ba si Raha Pagbulaw? Tama ka. At sino ka? Ako manikyad ang lugar na ito. Tayong dalawa magtutos. Wika ng binata sabay bunot ng sandata. Binunot din ng Raha ang kampilan. Ngunit sa halip na gamitin ito, itinarak niya sa buhangin. Hindi ko kailangan ng sandata kung ikaw lang ang makakalaban. Isa kang maliit na langaw na nagnanais suwagin ang isang kalabaw. Lingid sa kalaman nito, dinala niya ang sarili sa kamatayan nang magpa siyang kalabanin ang binatang manikyad. Yan ba ang tingin mo sa akin, Raha? O sige, subukan natin kung kayang pabagsakin ng isang langaw ang kalabaw. Walang pagdadalawang isip na sumugod sa Marikodo, ngunit nagawang umilag ng Raha. Isang malakas sa suntok ang binalik nito sa binata na mabilis ding nailagan. Patuloy na nagpalitan ng atake ang dalawa hanggang sa tinamaan ni Marikodo ang Raha. Isang maliit na sugat sa braso gamit ang kanyang itak. Sa tingin mo, magagawa mo kung talunin gamit ang walang kwentang sandata. Nagkakamali ka. Wala pa... Natigilan sa pagsasalita ang Raha. Naramdaman ang pamamanhid ng braso. Anong problema, Raha? Bakit hindi mo maituloy ang laban? Dahan-dahang bumagsak ang katawan ng Raha hanggang sa tuluyang mapaluhod. Anong nangyari? Bakit ako nanghihina? Buti napansin mo. Alam kong hindi kita magagawang talunin gamit ang lakas at bilis. Isa kang gabunan. Pero alam ko din na may kahinaan ka. Dugo ng dalagang usa. Paalam, Raha Pagbulaw. Wika ng binata. Sabay tagpas ng ulo ng Raha. Matapos masaksiyan ang kamatayan ng kanilang pinuno, ang ilan sa mga pinanubol na nakaligtas, muling bumalik sa kanilang karakowa, naglayag palayo sa kapuluan.
Matagumpay na pinagtanggol ng mga Aita ang isla ng Panay laban sa pananakop ng pinanubol. Nakarating ang balitang ito sa ilan pang mga aswang at tuluyang nagsipagtago. Hindi na muling bumalik ang mga ito. Umiral ang kapayapaan sa kapuluan matapos ang labanan. Formal na bumaba bilang datu si Polpolan. Ipinasa nito ang kapangyarihan kay Manikudo. Isang panibagong yugto ng pamumuno ang umiral sa kapuluan ng Panay. Hanggang sa dumating ang panibagong pagsubok. Pero sa pagkakataong ito, isang mapayapang kasunduan ang naganap. Dumaong sa kapuluan ang 10 datu mula sa Borneo, nakipagkasundo kay Marikudo. Binili ang isla ng Panay sa pamamagitan ng gintong salakot at kwintas na nakasayad sa lupa. Bilang kasunduan, iniwan ng mga Aita ang kapatagan at nanirahan sa bundok. Walang pinagsisisihan sa Marikudo dahil unti-unti niyang nakita ang pag-unlad ng lupang sinilangan. Dito nagumpisa ang kasunduan kung saan hinati sa 3 datu ang pamumuno ng isla. Sa Iloilo na tinatawag noon na Irong-Irong, napapasailalim sa pamumuno ni Datu Paiburong, ang Hamtik, o ngayon ay mas kilala sa pangalang Antique, kay Datu Samakwel, at ang Aklan at Capiz, napasakamay naman ni Datu Bankaya. Sa ilalim ng isang batas sa kung tawagin na ikasunduan ng Kalintiaw, naging mapayapa ang buong kapuluan sa loob ng 300 taon hanggang sa dumating ang mga Kastila na siya namang nagbugsod ng panibagong yugto sa kasaysayan ng ating bansa. Sadyang masarap balikan ang ating kasaysayan dahil sa tuwing magbabalik tanaw tayo, naaalala natin ang pinagmulan at kung paanong nagsimula ang sibilisasyon ng ating bansa. Bagaman hindi na gaanong pinapansin ng makabagong henerasyon, hindi pa rin natin ito maitatanggi na ang katotohanan na naging bahagi ng ating kasaysayan, ang kwento at alamat ni Marikudo, ang unang datu ng Panay. Kumusta mga kabayan collectors, if ever nangangailangan kayo ng kontra-inggit, kontra-evil eye na magandang disenyong earrings, i-visit nyo lang ang site ng www.lecamerchandise.com. Na dito yung picture, yung pako niyan kabayan collectors, merong selyo. Yan yung nagbibigay ng proteksyon, depensa sa evil eye at kontra sa lahat ng uri ng sumpa. Again, if ever interesado kayo, i-visit lang ang www.lecamerchandise.com. Pwede mong gamitin yung code na DALISAY para makakuha ka ng free shipping or 100 pesos discount. Check nyo na lang kabayan. Maraming salamat. Kita-kits sa susunod na kwento.